Okay. Good day mga kabakal. Kamusta po kayong lahat? So, andito po ako ngayon para magbigay refresher training, no? Parang refresher training sa amin mga military. So, kasi sa amin mga military, mga kabakal, may mga refresher training kami, no? Bago mag-re-enlist, no? Ginagawa sa amin yung back to basic training, no? So, ngayon dahil gun ban mga kabakal, naisipan kong mag-refresher din tayo, no, about sa pistol shooting. Uumpisa natin dun sa umpisa, no, sa umpisa tayo. Dahil nga may mga videos din ako nito mga kabakal. Ang problema lang is mahina yung audio kasi wala pa akong mic no, no. So ngayon para mas klaro at mas maintindihan lalong-lalo na nung mga beginners, no, hihimayin natin ng dahan-dahan, no. So umpisahan natin from the beginning hanggang papunta tayo sa basic and then sa advance, okay? Sa pistol shooting, no, ang una-una nating dapat malaman bago tayo matutong pumutok is kailangan matutunan muna natin kung paano yung gun safety. Okay? So, sa gun safety, prior tayo kumuha ng LTOP, may requirements na gun safety seminar. Okay? So, sa gun safety seminar, tinuro na yung gun safety. Kaya ang tinuturo ang gun safety, mga kabakal, ang sa kadahilanan niyan is para makaiwas tayo sa aksidente at disgrasya. Okay? So, yung apat na yon, actually lima yan mga kabakal no? May panglima ako, no? So, mamaya ihimayin natin para malaman niyo yung panglima, no? Panglima na para makaiwas tayo sa disgrasya at aksidente. Okay? Yan yung kailangan natin matutunan, no, yung paanong pag-iingat ng mga firearms natin, no, kung paano natin dinadala, hinahawakan, lahat, etc. etc. Okay? Okay mga kabakal, bago tayo pumunta ron sa rule number 1 ng gun safety, dito sa i-share ko is yung everyday scenario, no, sa everyday scenario na hindi naman lahat ng gun owner is na i-involve sa practical shooting. Yung iba naman kumukuha ng mga firearms nila for the purpose of protection sa family and then sa sarili or minsan sa trabaho. Okay, hindi naman lahat nasa practical shooting lang. So real life, no, real life scenario. Okay? Okay, mga kabakal, punta tayo sa number 1 which is yung always consider a gun as loaded. So ito, kagaya nito, itong pistol na to, kahit wag nating sabihin na wala siyang magazine, na hindi, wala nang load yun, wala namang magazine, tapos naka-hammer down eh. So wag pa rin tayong pakampante. So every time na hawak tayo ng firearms natin, so always natin ugaliin na pagkahawak natin ng firearms natin is i-check natin kung may load or wala. So pagpansin nyo, okay, yon, may load pala siya, no? Yun, no, nakita nyo lumabas. So pagka may lumabas, check nyo pa rin yung chamber kung wala na and then hammer down. Bakit kailangan natin i-check, no? Kasi hindi natin alam, no? Kagaya ko nung kabataan ko, kabataan ko talaga nung dati. Masyado akong pakialamero. No, nakikita ko yung father ko dahil ina-idolize ko na yung father ko, no. Nakikita ko siya may dala siyang pistol, puputok siya, no. So pag umalis siya, ayan, minsan ako pinaglalaroan ko rin siya, no. Naglalaroan ko yung baril niya, no. So hindi natin alam, baka naloadan nung kung sino man na malikot, nakagaya ko yung pistol nyo, tapos hindi akala nyo walang load, tapos nag-dry shoot kayong bigla, no? Tapos nag-dry shoot kayong bigla ng ano dun sa bahay, yung pala may load yung chamber. So kailangan i-check natin parate pagka hinawakan na natin yung pistol natin. Okay mga kabakal, so punta tayo ron sa number 2 which is yung never point the muzzle of the gun to anything or anyone na hindi mo wish to shoot or to destroy. Bakit number 2 yung never point the muzzle of the gun? Diba ang number 2 is yung always keep your trigger finger, diba? So ngayon explain ko po, no? Explain ko po muna ng mabuti, okay? So ang gagawin ko para sa akin, number 2 is never point the muzzle of the gun to anything or anyone na hindi mo wish to destroy or to shoot, okay? So yun nga, wag mong ipo-point itong muzzle, yan po yung muzzle, yan po yung dyan lumalabas yung bala, di ba? Yung tingga, mga kabakal. So never ever nyong ipo-point sa sarili nyo, no?
anything na part ng ano nyo, na halimbawa magpapapicture kayo, oh, picturean mo ako, may ano, yung mga ganyan. Wag nyo pong gagawin yun, no? So wag nyo pong gagawin yun, no? Yun nga, yung magbibiro kayo na halimbawa tinutok nyo kay kumpare, no? Na okay, sa mga barkada nyo, sa mga kaibigan nyo, lalong-lalo na sa mga mahal nyo sa buhay, wag nyo gagawin yun, no? Yung maglalaro kayo. Marami na hong insidenteng nangyari na marami na aksidente, no? Kasi nga kulang sila sa kaalaman pagdating sa gun safety. Okay? So, yun nga, never nyong i-point yung muzzle ng gun sa anything or anyone na hindi nyo wish to shoot or to destroy. Ngayon, in every, sa ano naman, sa amin naman, sa military, no? And, or any law enforcement, mapapulis or military, no? Once na nasa operation, hindi naman talaga naiiwasan na naitututok yung muzzle actually sa tropa no, sa tropa. Lalo ako, may ikikwento ko lang nung nag-ooperate pa kami dati, hindi talaga maiwasan na yung muzzle is na itututok or naiaano doon sa kasama, no? Hindi talaga maiwasan yan. Maniwala kayo sa akin mga kabakal, hindi maiwasan yan, lalo na sa operation ng military or police, hindi talaga, no? Hindi maiwasan yan. So, ang mangyari, kaya inuna ko yung number, ito, yung never point the muzzle of the gun. Kasi nga, related ito dun sa number 3, which is yung always keep your trigger finger away from the trigger unless you are ready to shoot. Okay? So, dahil hindi nga natin maiwasan, no? Hindi natin maiwasan na maitutok. Halimbawa, rifle, for example, rifle, operation sa bundok o kaya yung sa mga law enforcement, no? Hindi talaga na ano kung magre-raid, alam mo, sa mga law enforcement, nagre-raid sila, hindi talaga na ano na itututok, no? Hindi may mga instances, mga kabakal, na hindi maiwasan na itututok, no? Ang kagandahan lang, whether maitutok mo sandali lang, halimbawa lumipat ka lang, no, nailipat mo lang kasi mabilisan di ba? Dito kayo nakatingin, andun pala yung magnanakaw, andun pala siya, di ba? May pumutok agad dito. Siyempre, yung shifting ng ano nyo, kailangan mabilis, hindi na yung kailangan iiwas mo pa ng paganon, kailangan yung mabilisan nga di ba? Di ba? Sa military naman, no? Nagpapatrol kami, ambush right, di ba? Ambush right, puro kanan kami halos. Siyempre, pag pihit mo ng ganyan sa kanan, maitututok mo agad doon. Hindi na yung iaangat mo pa, igagano mo pa, dahil ambush nga, pinutukan na kayo So, split seconds, kailangan maka-retaliate din kayo agad, no? Ang kagandahan lang doon, kaya nga inuna ko yung kaya nga ginawa ko number 2 is wala hong problema kahit maitutok yan, no, yung muzzle, as long na naka-trigger finger ka pa, no, hindi pa naman puputok yan, no, hindi pa naman, okay, as long na hindi pa naman puputok yan as long na naka-trigger finger out ka. Kailan nyo lang ba kailangan ipasok yung trigger finger nyo? Papasok nyo lang yung trigger finger nyo kapag nakatutok na kayo ron sa target, no, nakakalabitin nyo na lang. Okay? So, yun, so kaya pinagbaliktad ko siya, mga kabakal. Okay, so klaro tayo doon, mga kabakal. Okay? So, yun lang, no, pag hindi natin maiwasan na naitututok, no, at least naka-trigger finger out ka. And then syempre naka-safety pa naman 'yan. No, nga isang payo ko rin 'to, no, naka-trigger finger out ka na, naka-safety ka pa, no? Naka-safety. Yan, naka-safety up 'yan. So kahit kalabitin ko 'yan, safe 'yan. Hindi yan puputok, no? Kaya nga every time na naka-trigger finger out ka pero nakapatong na rin yung thumb mo rito para madali kang makapag-unsafe. And then pagka kailangan niyo nang mag-shoot, no? Simultaneous, pagkaputok, nakatutok na, bang. Okay? Okay, mga kabakal, so klaro tayo ron. So punta na tayo ron sa cardinal rule number 4. No, sa cardinal rule number 4, mga kabakal, is yung make sure of your target and what's beyond your target. Okay, example nito yung sa firing range, di ba? May nag-a-assist sa inyo yung taga-tape tsaka taga-tayo ng metal targets, okay? So be sure lang na prior kayo pumutok, tingnan nyo kung clear ba yung rest of the range, yung firing range, no? Kung wala na bang tao ron sa likod. Kasi
baka hindi nyo napansin dun sa board, meron palang tao ron, no? So kailangan double check nyo para safety tayo. Ngayon sa real life scenario naman mga kabakal, no? Ang example na lang nito mga kabakal, yung halimbawa may nanloob sa inyo sa bahay nyo, akyat bahay, okay? So nagising ka, may nagising ka sa kaluskos, paglabas mo ng bahay, ng kwarto mo, bumulaga sa yung magnanakaw dahil hindi mo rin naman alam kung may dala siyang firearms o panaksak o whatsoever. Kaya ang maganda yan, uunahan mo na. Siyempre ang instinct mo is unahan mo na, di ba? So pag tutok mo, no? Siyempre nakita niya na may baril ka, ang unang instinct din ng magnanakaw is to umilag, di ba? So iilag at iilag yan. So pinutukan mo, bang, nakailag. Shoo! Nakatalon yung magnanakaw, naka-tiger jump yung magnanakaw, no? Yung pala, yung katapat nung magnanakaw is kwarto ng mahal mo rin sa buhay, whether anak natin o which kasambahay natin, na okay lang kung concrete siya. Paano kung made of wood lang din yung kwarto, di ba? So, kung hindi mo tinamaan, siyempre saan pupunta yung trajectory ng pistol natin. So yun yung sa number 4 na make sure of your target and what's beyond your target. Okay? So, klaro tayo doon mga kabakal, ha? And then, punta na tayo ron sa rule number 5, no? Okay, itong rules of gun safety na to mga kabakal is tinuturo ito para makaiwas tayo sa disgrasya at aksidente. Okay? So, itong panglima, ganun din to mga kabakal, no? So, para sa akin, itong panglima, kailangan talaga kasama ito sa gun safety. Yung number 5 is be a responsible gun owner. Okay? Okay. So bakit ko po nasabi? Number 1 po, pagka hindi po kayo responsableng mahawak ng firearms, no? Magiging isang malaking disgrasya din 'yan, no? Disgrasya 'yan. Okay? Bakit kamo? Unang-una, pag mali po tayo ng gamit ng firearms natin, for example, simple commotion lang, no, away lang, minura ka lang, binunutan mo na ng baril, no, natignan ka lang ng masama, binunutan mo na ng baril, no. So maraming instances yan, kagaya itong mga huling napapanood natin sa TV, di ba? Yung si bus driver tinutukan, no, binabaan, tinutukan, si taxi driver tinutukan, binabaan, no. Si motorcycle rider, pati bicycle, no? Pati bicycle rider ngayon, ha? Ganun na. So, yun nga, pagka hindi tayo responsible gun owner, malamang sa malamang is madidisgrasya ka rin, no? Unang-una, ano madidisgrasya sa'yo? Diba, pagka isang pindot ka lang ngayon, viral ka na. So, ano na disgrasya? Na disgrace, no? Actually, na disgrace yung pangalan mo, na dumihan na. Diba? So, yun yung unang-unang pangangalagaan natin, dahil pagka na-post ka na agad sa social media, wala na, sirang-sira ka na all over the nation, no? Okay, hindi lang baka all over the nation, baka yung post pa na umabot pa sa ibang bansa, and then pangalawa niyan, syempre pagka na-viral ka na, puputaktihin ka na ng mga content creator, no? Gagawing viral yung video nyo, and then that's the time na kakasuhan ka pa, no? Kakasuhan ka na, papatawag ka ron sa Congress, sa Senate, blah 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 blah. So, grabe, no, yung tawag dito, yung idinulot ng maling paghawak, no? Unang-una, bakit ka ba kumuha ng firearm, 'di ba? Pang-protect lang naman sa sarili, 'di ba? Hindi naman ito panakot sa mga makakasagupa mo sa lansangan, 'di ba? Hindi naman ganoon ang purpose nito. Ang purpose nito is protection sa sarili, sa family, 'di ba? Or sa business, ko kahit saan, basta protection siya, no? Hindi to protection para pagka minura ka is tututukan mo. Pag hinamon ka ng sutukan, tututukan mo. Pag tinignan ka ng masama, tututukan mo, bubunutan mo. Hindi po ganoon yun. Hindi po yun yung gamit nitong mga firearms natin. Okay? So, yun nga. So, ulitin ko, disgrasya, di ba? Mayuyurak yung pangalan mo, di ba? So, kakasuhan ka, pagka kinasuhan ka, anong mangyari? Siyempre, kailangan mo magpiyansa. So, disgrasya yung bulsa natin dyan.
no? So, yun yung panglima ko, mga kabakal, no? So, kailangan parati natin iisipin, no? Bago nyo bunutin ito, bago nyo bunutin ito, kailangan isipin nyo, baka kayo na yung susunod na ipatawag sa Congress tsaka sa Senado na iniimbestigahan. Okay? So, kailangan maging mahinahon po tayo, no? Kagaya po na sinabi ko ng mga una ko, pag may dala tayo mga firearms natin, magbaon tayo ng sako-sakong pasensya, magbaon tayo ng kilo-kilometrong PC, no? Kailangan mahaba yung PC natin diyan, no? Hindi yung kinat ka lang ng ano, 'di ba? Kasi sa sobrang traffic talaga ngayon, mga kabakal, dito sa lugar natin, no? Lalo na dito sa Metro Manila, talagang iinit at iinit ang ulo mo, no? Pero yun nga, kung may dala kang barel, i-set aside mo yung init ng ulo mo. Pabayaan mo lang, no? Pabayaan mo lang sila. Mag-cut lang sila, mauna na lang sila, hayaan mo lang sila, no? So ganun lang yung mga kabakal, no? So yun nga, ulitin ko, pag murahan lang kayo, di ba? Pag hinamon kang suntukan, kung sa tingin mo naman na wala kang kakayahan na makipagbasagan ng mukha, much better na tumahimik ka na lang. Wag mong gamitin ito. Wag niyong gamitin ito na hindi naman mababawasan yung pagkalalaki natin kung sakali man na umiwas tayo sa gulo, no? At least hindi lang sa gulo, at least yung aberya, no? Lahat, no? Madali hong pumasok sa away pero mahirap pong labasan ng away. Tandaan niyo yan, mga kabakal. Okay? So sana po klaro po yung aking 5 cardinal rules of gun safety, mga kabakal. So ito po yung first part, yung gun safety. So sa gun safety ko meron po akong 5. Okay? So sana po klaro po yung 5 cardinal rule of gun safety. Okay? So, pag marunong na tayo nito, pwede na tayong matutong pumutok, no? Kasi nga kung for example, kung baguhan tayo, kung first timer tayo, hindi pa natin na try pumutok. So, pupunta na tayo ron sa fundamentals of shooting, which is na gagawin ko na naman sa susunod kong video. So, to be continued tong video natin. So, itong part na to is for gun safety muna, and then second part is para dun sa fundamentals of shooting. So, yun yung gagawin natin. So, yun yung gagawin ko sa susunod ko pong video. So, sa ngayon po, dito ko muna tatapusin itong 5 cardinal rules of gun safety. Mga kabakal, kung nagustuhan nyo itong video ko, please do like and share. Okay, mga kabakal, so sa susunod po ulit na video, good day, God bless, and mabuhay po tayong lahat, mga kabakal.